pwedeng sabay yun dito. Ayun lang, lalagari lang siya. Pero Ano pwedeng live sabay. So ano stream? ba talaga? Ano ba Magsuzoom. talaga? Dahil extradition is a treaty. A treaty is already the law of the land. So hindi siya foreign law eh. It's a local law. Dahil treaty siya eh. Kaya what gives? Halimbawa, yung kanina, yung away sa Senado at saka sa RTC, sino ba may custody kay Alice Goo? Paano mga kwanto eh? Mga landmark cases ito eh. Mga bago ito eh. Correct, No? correct. Kaya Medyo, ano tayo, nasa itong legal gray zone. Sorry, Ronald, I'm cutting you kasi sa next episode natin. Alam mo naman, isa-slice ko pa yan. Sorry lang. Sorry na, so guys. this Sorry na. Boy So this slice. will be so this will be landmark cases. Yeah, This yeah. will be talked about for years to come. Sige At po. makakasama to sa bar exams. Sige. No, Justice Ronald Carpio, bukas. uh, No, uh, bukas we'll have Justice Carpio talk about the jurisprudence. But I want to go back and before we go, Alice, go full blown kasi may hearing kanina. Daming nangyari kanina. Medyo hindi tayo nakaka-concentrate. Now, going back to the Kiboloy thing, what do you think is the wise thing as a political advisor? If you were the bongo of BBM now, what would be your advice to him? Considering itong showbiz culture, itong VIP culture, itong Davao aspect, and well, some would say sectarian culto aspect. I mean, what would be your advice, Ronald, putting aside the well, jurisprudential debate? una set the narrative. Halimbawa, dapat ginawa nila kagabi. Nahuli namin siya, no? Nahuli namin siya. Ito yung mga litrato ng pagkakahuli niya para yung spin ng kabila ay mamatay na. Paano ini-spin nila eh, no? Ikalawa, marching Wait. So anong orders spin sa mga nila tao ulit? mo. Just to remind, na nag-ultimate sacrifice siya. Ang spin ng kabila ay sumuko. At kasama sa spin, sumuko sa North Cotabato. Ibig sabihin, pinapalabas nila na yung paghuhukay nila, yung pagkuyog nila sa KOJC headquarters ay mali. No? Yun ang sinasabi nila dahil wala siya ron. Actually, nandun siya. Dun siya nahuli. Pero alam mo naman na Big R eh. Depende kung sino yung makauna, siya yung magmamarka. At kagabi, sila ang nakauna. Sila yung nakauna sa narrative, sa kwento. Dapat nauna yung gobyerno. Sila nakahuli. Di ba? Ikalawa ay may marching orders lahat ng tao niya. No? Isa lang ang kwento. Isa lang ang narrative. Halimbawa, nung ini-interview si General Torres, sabi niya, ay, wag ako tanungin niyo yung higher ups. No? Dahil siya, Na-script sana ko professional si soldier Dore. siya Hindi eh. na, hindi ko Good na soldier maka-interview siya eh. yan. Oh, good soldier siya. Ayaw niya na siya yung epal. 'Di ba? Ayaw niya. Ang problema ni BBM, dapat siya lang ang epal, dapat yung presidente lang. 'Di ba? Dapat yun lang ang magpapa-selfie, no? Hindi lahat magpapa-selfie. Masisira sila doon eh. No? Yun yung ikalawa, no? Malinaw na 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 susunod lahat doon, no? At ikatlo, purihin niya yung mga bagong heroes na ito. Halimbawa, sa social media, lahat tuwan-tuwa kay General Torre. Dahil kwan siya eh, di ba? Hindi siya epal. Tapos hindi siya na-rattle Yeah, dun sa cool, mga composed, offensive sa and kanya. collected. Biro Yeah, mo, cool, composed. ginagawa mo ito sa gitna ng Davao City, no? Na bailiwick hindi lamang ni Kibuloy kundi ni President Duterte, And pero all hindi of ka them are na-rattle. closing in on you, di ba? All of these drug Yes, hindi breathing pa down your neck. nagsisimula. Ang sabi na sa kanya ni Mayor Baste, sasampalin kita. Anong sabi niya? Eh di gawin mo na lang, huwag mo na ako takutin. Di ba? Ganun na. That was nice. Di ba? Oo. Ganun yung pagkakasabi. Gawin mo na lang, no? Tapos dito, tatlong senador, hinaharas siya. Kasama si Badoy, kasama si Torion. Di ba? Sinagot niya lahat. Sinagot niya. Tapos siya pa yung nagpaliwanag sa isang dating chief PNP kung ano ang difference between a search warrant and a warrant of arrest. Natatawa ako dun eh. Kaya maganda yung handling niya. Ito yung pinuri ni BBM. Walang ibang pinuri si BBM, si General Torre lang. Tama 'yun, Hero of the no? moment Tama. siya, no? Si General Torre, hero of Oh. the moment siya, yeah. Um, Hmm. and I think Oh. he represents how the PNP could be reformed. Diba? Kasi amin natin, medyo Yes, damage yung yes. PNP nung panahon ng Digong eh. 'Yun. Kaya ayun, ako na, wag nang i-outshine yung master. Wag nang i-outshine yung boss. Yung boss na lang ang gagawa, no?
Galing. You're absolutely right. I was also very impressed. Siyempre ako, I'll be honest naman. Siyempre, nung time ni Digong with all of the EJ case and all of that, to be honest, medyo may ano tayo sa PNP, di ba? Although, of course, in fairness, I've given speech on the PNP Academy, dyan sa, ano, I tried to keep communications with them. But I was very, very impressed throughout the years with interaction with people like General Torres, especially na interview natin. Sayang, na-outscoop tayo. Anyway, I think that sets it on. Let's talk a little bit about also Alice Go, Ronald. Let's talk about the hearings today. Were the hearings in any way more revelatory, or what does it say about itong Zarzuela or nag-aagawan ng spotlight? Or I think eventually we'll also have to go there. This is also about, Rizon Tiveros reminding everyone that Senado muna, maunang Senado dito dahil they were the ones talaga na nag-booking dito. Thank you very much, Lord Tornaga, for your analysis of self-proclaimed ano dyan, mga kaibigan natin dyan, down under. Yep. Right. Okay, Sir Ronald, eto na to. Once again, na-confirm na naman yung sinasabi natin for the past year. So, if Riza Ontiveros were given the chance and opportunity, she will prove the mettle of her leadership like no one else. No offense to everyone else. Grabe na. I mean, kudos to General Torre, kudos, well, I don't know about the other guy, but kudos to BBM. We'll talk about him in the next episode shortly, no? Team Kuting versus Team Itak ba yan? But, I mean, let's be honest. Risa laid down the foundation for all of this. Talagang bugbog sarado mga Team Kadilim. Ay, sorry, Team Alice Go, Team Kibuloy, lahat ng mga Team kasamaan. Oh. Team K na lang para balance tayo. Sir Ronald, again, do you think this just tells us, grabe, no? I mean, she's rising to the occasion, no? And she's creating the occasion that has allowed her to rise also. I mean, She's defining the occasion. this was exactly, you're right. So, what is your reading kanina doon sa hearings? How she managed considering lahat sumasali na, nagsasarsuela na lahat dito sa hearing kay Alice Go, and also her making sure na hindi ito agawan ng mga kabilang tao na may sariling agenda, di ba? Kasi of course, malapit na elections. I'm sure a lot of people unfortunately have the wrong kinds of incentives. Risa wants to make sure we stick to the lane, get this through the through the filters, and make sure we cross the line later on, which is, she Well, faced. she did very well chairing the committee. Lalo na ang daming sumasakay. Pero she did very well, no? Pinayagan niya sila na pumorma, no? Basta yung direction ay ganito. Yun lang, may mga ilan doon na katulad ni Ronald Llamas na makulit. katulad ni Senator Bato, di ba? Sinakyan yung kanyang narrative na death threat. Tapos si Bongo ay biglang from out of nowhere ay dinedepensahan si Digong na walang kinalaman si Digong dito sa kay Alice Goo. Walang kinalaman si Digong sa Pogo, no? Defensive. Linaw-linaw yung nagpapatakbo, yung may-ari nung Pogo sa Bamban ay yung kapatid ni Michael Yang na presidential advisor for economic affairs, 'di ba? Yung Pogo sa Porac, malinaw, no? Pinatira ng alter ego ni Digong, no? Si ex-human rights lawyer, si Mr. Supranational, na na-expose yung kanilang joint bank accounts in the millions na hindi finlag ng bangko. Kailangan pa ba ng shampoo dyan? Ang linaw-linaw naman ng links kay Digong eh. Kaya nagmukhang gago si Senator Bongo no pinapaliwanag na walang kinalaman si Senator Digong dito kay Alice Goo. Senator Digong. I mean, Ay kay si kinalaman si President Digong dito kay Alice Goo. Actually, nung sinabi niya yon, lalong nabaon si Digong. Lalong nagsuspecha yung mga tao na meron siyang kinalaman. Wait, anong relate? Where do these idiots come from? They're coming out of the woodwork. No? Saan ito? Maganda yan. Oh? Content yan sa atin. Ito. I mean, of course, ang tanong ngayon, okay, nahuli na si Alice Go, aka na rescue. Nahuli na si Kiboloy, aka ultimate sacrifice. Sino nang next? Bato pick. Ano bang next? Si Harry na ba? Si Harry ba mag-worry ngayon sa tingin mo if you're Harry? Yes, ang sabi ng PAOK, kakasuhan siya. No? Siyempre, yung kababayan mo sa Baguio,
si Bantag, hindi pa nahahanap, May di isa ba? pa yung... Tapos si Michael Yang na nasa labas na ng bansa, no? Mahirap siyang pahuli kung hindi malinaw kung nasaan siya. Tapos syempre, yung kukunin ng ICC. Actually, yung impact nitong nangyari kay Kubuloy, it's a message that it can be done. Even in the bailiwick of the Duterte, it can be done. Sabi nga nung iba, ito ay parang pag-set ng template para dun sa eventual na paghuli sa mga Duterte at saka kay Bato, no, ng ICC through the Wala, Interpol. Sir Ronald, dito muna tayo sa Harry Parot. Ay, sorry, Harry, Oh. next episode na yung, Oo. yung Oh, yung penultimate template, showdown, no? binanggit lang natin yung template, no? Wala para ka palang ko mahirap ka pala yan. Anong pag-share? Ugnay-ugnay kasi yung bigar. Alam mo naman, magkakakonekta-konekta yan eh. Di ba? Kaya nga merong quad. Ano ka ba? Kaya nga may quad eh. Kaya Para nandito ipakita ako na eh. magkakakonect lahat yan eh. Boy, slice boy. Kaya Ah, akala ng tao, 100 episodes a week tayo. Hindi ko alam, Ilocano yung editor. ah, Pwede pa yung angle na to. Uy, ah. pero Sir Ronald, medyo hindi ko pa rin Eh, masabi kung oh, Thai ikaw kasi matipid ka eh, no? Talagang Ilocano ka eh. Ayaw mong pag-usapan sa isang setting. Gusto mo hinahati-hati para matipid eh, no? Sir Ronald, alam mo naman paano sa mga isang longganisa, ang dami pupuntahan. Pero ito, Sir Oh, Ronald, alam mo naman. akala tuloy ng mga tao, ang dami nating episode. Sir, hindi kayo kasama, hindi kayo nagsasawan. Hindi naman, once a week lang naman. Unperformative yan. Sir Ronald, binabalikan ko yung videos sa atin kasi sinislice ko ulit. Nagsasayaw ako ng ganyan na yung mata mo medyo Tiberius. Medyo, itawag ko na sa'yo, Lord Oo. Tiberius. Hindi ako Tiberius, Caligula. Caligula ako. Mas happy si Caligula. Eh, basta wag lang Nero. Wag lang Ah, Nero. Wag lang Nero. ah, Delikado tayo dyan. Masupro tayo pag Nero yan. Okay, I think that's it for the penultimate episode. Team ah. Kutik, Team Tigres Norte versus Team Aguila ng Davao. Alright, pag-usapan natin. Ah, Yes, sir. Thank you very much. ah. Okay, welcome back everyone to numero uno. Ayan naman tayo, shots fired. Welcome back to R&R together with the biggest of big R's and yours truly, the humble Ricardo Heydarian. Salamat, Sir Ronald, for joining us, Secretary. Parang contradiction ng terms yun. That's exactly the point. Humble at saka Humble at saka Heydarian. Malapit na mga Oxford din ng Heydarian after Ximenet at Imeldific. Kung may Imeldific, may Heydarian. Okay. Sir Ronald, balikan natin ito. Let's talk about Alice Go. So in the previous episode, we talked about Kibuloy's arrest and what does it say about, in fairness, some positive developments in PNP, how General Torre is the man of the month, if not the man of the moment. Para naman hindi purong sila diwata at saka ganun. Pag-usapan naman natin si General Torre, di ba? Hindi puro mga notorious. In fairness, I think he's showing the way forward. Sir Ronald, before I go to Alice, do you think despite yung selfie fan meet debacle na nangyari the other week rather, with Alice Go, do you think the PNP and DILG is moving in the right direction overall? Do you think there's a chance na medyo maayos-ayos natin ito before we talk about Senate taking over Alice Go portfolio again? Yeah. May magandang opportunity ngayon dahil after magsalita ni Espenido, yung poster boy ng Tokhang dati, na inamin niya that the biggest crime organization is the Philippine National Police, bagsak yung moral ng mga membro ng PNP. Di ba? Ngayon, ito ay a breath of fresh air para sa kanila. 'Di ba? Dahil very very professional yung kanilang handling dito. Kahit sila ay inaatake from all sides. No less than the Vice President, the Mayor, 3 senators, SMNI, etc. Former President Duterte. Pero hindi sila narattle, no? Naka-focus sila and they delivered the goods, no? Na-deliver nila si Kabuloy na sinusubukang i-spin na sumuko. Ano ba yun? The ultimate sacrifice. Mga ugok talaga, no? So, Yeah, yun yung, I mean, yun yung... they were really trying to Pero, provoke, di ba? They were trying to provoke PNP to make a mistake, make drama, make themselves look like a victim. But hindi, oo, hindi sila nakalusot eh. oo. Tapos, naging issue pa yung human rights. Di ba? Naiyak ka ba ron? Naiyak ka ba ron, Big R?
na yung Ronald, I human think rights every nila time ay wala nalaglag. na yung subscription ko ng Netflix, yung mga drama, manonood ako ng mga Davao drama. Libre. Pag na-Ilocano ako, ba't pa ako mag-Netflix? Manonood ako ng mga Davao Diaries. Davao Diaries. Pero How nanood ako ng mahigit 4 hours dito sa Senate hearing. No? Almost 5 hours nanonood ako simula alas. tumanda tayo bigla. Diba? Pinanood ko eh dahil naghahanap ako ng something revealing, something defining, diba? Well, wala naman masyado dahil two-thirds ng hearing, inaasahan na natin, narinig na natin, di ba? Yung mga kasinungalingan ni Alice Goo, naulit lang eh. Ang bago lang dyan, yung one-third, yung kanyang escape and rescue. Di ba? Parang na-rescue siya eh. Yun yung kanyang drama. So He kung was ultimate rescued sacrifice kay after Kibuloy. 1.5 months na Ronald, tumakas. I think we have to emphasize this. If the Kibuloy camp Ah. is claiming they made the ultimate sacrifice, at ano ang tawag mo doon? Sukuhuli? Ah. Sukuhuli? Ito Ah. naman, hindi lang pala na-repatriate, Ah. rescue. Na-rescue pala siya. She was Kawawa. rescued. Ang Rescued. dami kasi Rescued. ang dami kasing death threats. Kaya siya ay masaya na siya ay nahuli. 'Di ba? No? Parang matagal na akong ulul eh, pero inuulol pa ako, 'di ba? Yung ganun yung dating sa akin eh, no? Davao Doon ako Diaries. nagagalit Davao eh. Diaries. Doon ako nagagalit eh. Pero ang mahalaga rito ay una, dapat huwag makalimutan, dalawang senador ang nagsimula nito. Si Senator Risa at saka si Na Win magaling. Gatchalian. Na magaling. Kanina lahat ng senador nandun na yata eh. Ito yata yung Si biggest, Tolentino nandun. Bakit siya? most well-attended Senate hearing. Di ba? Biglang naririnig ko na lang si Bong Revilla nagsasalita. Tapos naririnig ko si Bato nagsasalita tungkol dun sa death threats. Sinasakyan niya yung death threat narrative ni Alice Goo. Tapos nandito si Tol, no? Dito si Francis Si Tolentino. Francis, aba? Papaliwanag, no? Mga transition. Tapos nandito si Jinggoy, nagchichismax. Oy, si No, puro Jingoy, chismis tatanong naman sa siya sa boyfriend. boyfriend. Sa boyfriend. No? Sabay. Tapos bago matapos, ito si Bongo. Nung ko lang narinig na ganun katagal nagsalita si Bongo defending Digong na linawin na wala Nagsalita si siyang link Bongo. dito kay Alice Wala Goo. Yun yung nagsasalita si dapat. Bongo. Ngayon ko lang Oo, narinig. kanina siya yung pinakahuli. Si Bongo. So, everyone was there. Ang wala lang doon si Lito Lapid. Si Lito Lapid lang wala. Everybody was there. Pero